Hindi nakaligtas sa pananalasa ng habagat at bagyong Quiapo ang ancestral house ng mga Duterte sa Davao. Panalangin at tulong naman ngayon ng panawagan ng mga Davaoenyo. Yan ang Agenda Weekend Report ni Edith Isidro. Wala pa rin kuryente sa ilang lugar sa Davao. Tuloy din ang clearing operation ng local government unit sa mga lugar na napektuhan ng pagbaha dahil sa pag-apon ng Talumo River. Bunsod ng malakas na ulang dulot ng southeast monsoon. Nitong Sabado, ilang sasakyan ang inagos at bumaliktad dahil sa baha. Nailigtas pa ng Coast Guard ang 2 bata na apektado ng pagtaas ng tubig. Sa Barangay Bangkal, Davao City, ilang sasakyan din ang tumirik sa Taal Road. Pati ang ancestral house ng pamilya Duterte binaha rin. Panalangin at tulong ang panawagan ng isang guro sa Leon Garcia Elementary School matapos matinding mapiktuhan ng sakuna ang kanilang paaralan. Matindi ang inabot ng pinsala ng mga pasilidad dito. Ayon sa ilang guro, abot bubong ang baha nitong weekend. Anda raw silang bumangon pero kailangan nila ng tulong. Samantala, patuloy ang pagbibigay ng CSWDO ng mga pagkain at inuming tubig sa mga apektado. Agad naman nagmobilize ang DPWH ng heavy equipment para ayusin ang gumuhong bahagi ng Davao o Bukidnon Davao Road. Personal na binisita ni Secretary Vince Dizon ang gumuhong bahagi ng kalsada noong Hulyo 23. Para sa Agenda Weekend, Edith Isidro, Billionaire News Channel, Davao City. Tila naparant si MMDA General Manager Nicolas Torres sa social media matapos pasukin ng tubig baha ang kanyang bahay sa Davao City dahil sa malakas na pag-ulan. Ayon kay Torre, iniiwasan niyang mag-post para hindi makulayan ang politika. Pero dapat daw usisain kung paulit-ulit itong nangyayari. Residente daw siya ng Davao, kaya karapatan niyang kwestiyonin kung saan napupunta ang pondo para sa flood control projects. Una nang napaulat na may nakalaang 51 billion pesos na halaga ng flood control projects sa Davao City.